What's up everyone? Guys, third day natin ngayon dito sa Boracay without knowing. Sa gilid ng ating accommodation, meron actually daanan dito sa may Seabird. Tapos ang sabi meron palang direct access to going doon pag dinire-diretso ninyo sa main road. Ang ginagawa ko kasi, naglalakad pa ako sa D-Mall. Tapos doon ako sumasakay. Meron pala dito guys. Ayan o. Dire-diretso. Ito yung accommodation natin. Yung may blue na pader. Third day na to ngayon ko lang nalaman. Actually, na-curious ako kaya nakapagtanong ako. So, ayun. I just found out na meron palang access dito. At mas madali pala dito kasi sementado. Hindi ko na kailangan pumunta nung sa buhangin kapag bibit-bitin ko yung luggage natin bukas kasi hanggang bukas na lang tayo sa GT Hotel. So, ayan. May mga hotel din dito. Yung Piccolo Hotel. Maganda rin pala dito magstay guys. Tapos yung katabi mismo ng GT is yung Seabird. Tapos Red Coconut, yung pinaka beachfront resort. So wala lang, na i-share ko lang. Pero kasi actually for today's video, we are going to Angle Beach. Sasakay tayo ng hop on hop off kasi meron pa tayong until 12 noon bago mag-expire yung ating one-day pass. And then from Angle Beach, susuyurin natin from there going to Station 1, yung mga beachfront hotel and resort para magkaroon kayo ng idea. Guys, look at this. Yung Bulabog Lake. Ito sa tapat ng McDonald's. Ang ganda ng panahon ngayon guys. It's Saturday morning. Boracay daily ang peg. So anyway, gusto ko lang pakita sa inyo kasi hindi pa ako nakapag-share ng video yung morning view here sa main road. Tapat tayo guys ng BPI. Nandun yung McDonald's. So maghihintay lang tayo ng hop on hop off going to Angle Beach. So ang bababaan natin guys, itong check natin yung map. Wala pa naman. Bababaan natin yung Boracay Grace Hotel. Ayan. Ayan na. Ayan na guys. So guys, using the hop on hop off, bumaba tayo ng Dax Trading. Remember niyo yung station na yon na loading and unloading area kapag nag-hop on hop off kayo. And sa gilid lang nun, may road. Tapos pag nilakad niyo, yan ang tumbok niyo, yung activity dock dito sa Station 3. So dun, yung way going to Station 2 and Station 1. Tapos dito naman guys, yung way going to Angle Beach. And as you can see guys, sobrang ganda ng panahon. Boracay daily tayo. So dito muna tayo. Punta tayo doon sa dulo. Ganda ng panahon guys. Look at the beach. Ayan si Kuya nagbebenta ng taho. Hindi pa tayo nagbe-breakfast. So currently it's 7:19 AM. And nakarin natin hanggang dulo. By the way, try natin kung mapupuntahan natin yung secret beach na tinatawag. So, see you guys there in 3, 2, 1. A few moments later. Hey guys. Pagod na ako guys. Ginusto ko to, diba? Para may pakita sa inyo. So by the way, eto we are approaching na yung secret cave. Secret cave? Hindi, secret beach. Ayan, so makikita nyo may mga bato, may mga tao doon. So papasukin natin yun. Yun yung tinatawag na secret beach. Tapos itong nilalakaran natin is Angle Beach. Tapos ang gagawin na lang natin, wait. Sige, mamaya nakabukas ulit pa. Lakarin muna natin hanggang doon. Nagpaan ako. Masakit yung yung buhangin. Ito guys, we are now approaching yung cave na sinasabi nila. And this is actually a public beach. Kumbaga pwede kayong pumasok. Tinawag lang siya secret cave. Ba't secret cave ako na secret cave? Bali, tinawag lang siyang secret beach kasi naharangan siya ng bato. Tapos, ito. So guys, ito yung entrance. Yung sinasabi nilang papunta sa secret beach. And actually, may daanan din naman dito. Sa, ayan, kung ayaw nyo. Pero syempre may effect pag dumaan ka dito. Daan tayo. Ayan. O, diba? Pawis-pawis na. Ayan.
Ayan guys. And actually, I've been here before, way back, I think 7 years ago, with my friends. And yung sasabi ko sa inyo, kahit hindi kayo pumasok dun sa cave, ayan, meron namang daanan dito. Nag-iinerte lang ako. And ito na guys, yung tinatawag na Secret Beach. Konti lang yung tao dito guys na pumupunta. Makapansin nyo parang iilan lang. Nasa 5 lang yun nandito. Ang layo nung nilakad natin. Ang layo nung nilakad natin guys. So dito muna tayo. Yan. So again, we've been here before. Hindi lang ako bumabalik kasi hindi pa naman ako nagbablog. So ngayon, since nagbablog na tayo, kailangan ko may pakita sa inyo na meron pa dito guys. Wait. Hello guys, welcome back to my channel. And yes, finally andito na tayo sa Secret Beach na tinatawag dito guys sa dulo ng Boracay. Actually, ito yung after Station 3, Angle Beach. Tapos after Angle Beach, Secret Beach. So ito na siya. And ayun, may nakikita akong tao doon. Kung mapapansin nyo, yung line na yan guys, lumot yan. High tide lang ngayon. And mapapansin nyo meron mga lumot. And don't worry guys, safe maligo kahit may lumot. Kasi kapag naarawan, katulad nitong mga to, magiging buhangin din yan. Maraming mga bangka dito guys. Kasi doon sa may Station 3, merong activity dock. Kung kukuha kayo ng mga water activities, tapos dito yung mga hotel niyo or resort malapit sa Station 3, doon yung activity dock niyo mas malapit. And by the way guys, again, welcome to the Secret Beach. Beach! Charot lang. So kwento ko na lang din, it's our 3rd day here in Boracay. And we still have more days, by the way, to spend our time here sa Boracay para mag-vlog. Ginamit ko na voucher is yung Ceb Superpass para magkaroon tayo ng flight going to Boracay. Actually, hindi na siya magiging relevant sa ating vlog kung magkukwento pa ako about Ceb Pass. So we're just hoping guys na magkaroon ulit ng Ceb Pass promo si Cebu Pacific, and then you can watch my video regarding the Ceb Pass, yung mga tips and tricks on how to redeem and get a flight using the voucher. Actually guys, kapag nagpunta kayo dito sa Secret Beach, maraming bato dito. Ayan, mga ganyan. Pwede kayong mag-emote, mag-picture. Tapos may mga nakatambay din ditong mga bangka. Maraming bangka sa paligid. Ayan, may Red Whale, which is yan yung itatry natin mamaya guys. Sunset Cruise Party ng Red Whale, Boracay. Look at these. Look at this. Ashley Char. Ayan guys. Sobrang tahimik dito. And in fairness naman, malinis yung tubig. Mahangin dito guys. Tapos, ang maganda dito, pag umaga, natatakpan pa ng bundok na to yung araw. Kaya malilim pa dito. So guys, ang gagawin natin for today's video, from here sa Secret Beach, since napakita ko na siya sa inyo, susuyurin natin guys yung from Secret Beach to Angle Beach, then Station 3. So tatlo agad yon. Station 3 lang muna siguro tayo para mapakita ko sa inyo yung mga beachfront hotel and resort para at least may idea kayo kung nasan siya nakapwesto, kasi minsan nakakalito. And disclaimer na lang, ang mga i-check lang natin yung mga kita, yung mga pangalan ng hotel, and check natin kung ano yung mga options ninyo na pwedeng pag-stayan pag nandito kayo. At least marami kayong options kung gusto nyo ng tahimik, kung gusto nyo ng commercialize, more on party, kung gusto nyo ng chill lang. Sama na natin yung restaurant para maipakita ko sa inyo or malaman nyo rin, kunyari kung nagbabalak kayong magstay dito sa Station 3 or dito sa Angle Beach, alam nyo kung saan nakapwesto yung hotel of your choice. And then ipa-flash ko na lang yung rate niya, overnight stay, through Agoda na lang tayo. If ever wala sa Agoda, mag-check tayo ng ibang platform kung saan merong rate yung makikita nating hotel, resort. And disclaimer, ang i-check lang natin guys, yung mga kitang-kitang pangalan lang ng resort, basta beachfront. For sure maraming may gusto sa inyo mag-stay sa beachfront, at least may access na agad kayo sa beach. And kung ano yung beach na masarap paliguan, yung wala masyadong lumot. Kasi ang lumot season guys is from January, nag-i-start na yon hanggang May. Tapos meron pa rin mga June, July, mga tag-ulan, meron pa rin yan.
Pero I would say ang magandang month na pumunta dito, yung talagang clear yung water, walang lumot, is around month ng October, November, December, January. Yung nga lang, yung October guys, medyo mabagyo pa yan. Maulan pa dito. And kahit November, mga first week to second week ng November, medyo bagyuhin pa. So palagi kami nagpupunta dito guys kapag Thanksgiving, most of the time third week yan ng November. Sobrang ganda. Walang palya yun guys. Maganda yung panahon, plus maganda yung tubig, and sakto lang, hindi siya crowded. Nagka-crowded lang naman dito guys kapag mga holidays. So paano? Let's start? Sige. So labas na tayo guys ng Secret Beach. Ang hirap lang maglakad kasi buhangin. Kahit talikod ka lang. Ganun mo yung outing ko. Meron na actually dito guys. Pataas siya eh. So meron siyang beach access. And I think Asia. Lapit tayo. Ayan guys. Asia Premier Suites. So kung gusto nyo magstay dyan. Ayan. Sobrang lapit sa Secret Beach. Asia Premier Suite. In fairness guys, oh, ang linis ng tubig dito. O diba? Kung gusto nyo ng malinis na tubig guys. Tapos may pagka-private beach ang pet kasi wala masyadong tao. Ayan. Yung Asia Premier Suite. Tapos susunod naman guys sa Asia is yung Dauhana. Sorry kung mali ako ng pronunciation pero yan, Dauhana. And medyo malawak to guys, medyo mahaba. So lakarin natin para makita nyo. So in fairness guys, oh, ang linig ng tubig. Boracay Daily muna tayo. Ang ganda na panahon guys. Today is April 20. Nasa ano tayo, Angle Beach. And sobrang ganda ng panahon guys. Galing tayo ng Boracay Daily. Galing tayo ng The Secret Beach. Susuyurin natin to guys para sa inyo. Beachfront Hotels and Resort from The Secret Beach going to Station 3. Para tomorrow naman guys yung Station 2 at saka Station 1. Kasi medyo mahaba-haba yun. And hindi rin natin siya papagkakasya guys sa isang vlog lang. Hahaba. Baka abutin ng isang oras. Okay? Ito, nandito tayo sa gitna ng Dauhana, Boracay, Philippines. Ayan, pakita ko sa inyo ah. So from here guys, ayan yung kabuuan ng Dauhana. Medyo mahaba-haba yan guys. And by the way, ang beachfront ng Dauhana, ito guys, maraming mga bangka dito. Dito ata nagda-dock, or I mean dito nagpa-park yung mga bangka guys. Wala kasi doon masyado sa Station 1 at saka Station 2. Ay guys, so may to go. Sana makita nyo. Pangit ng pangit ng ano ha, ng zoom ha. So anyway, to go guys, doon ang babaan ay Cagban Port na kasi yan. And guys, look at the beach front ng Dauhana. Ang clear, wala masyadong lumot dito sa part na to. So I guess if you're planning to go here mga ganitong month or kahit mga lumot month, pag dito kayo nagstay, oh, hindi abot dito yung lumot. Maganda yung beach, clear. So yan guys, yan na yung pinaka dulo ng Dauhana. Punta tayo dito sa medyo gitna para mapakita ko sa inyo yung mga susunod na hotel or resort. Tapos guys, syempre hindi ko makabisado yung mga hotel resort dito. Babanggitin ko, tapos pag ine-edit ko na tong video, doon ko na lang hanapin ko yung rate. Mostly naman sa Agoda guys, kapag wala siyang rate, either fully book or wala talaga siya sa Agoda. Limit lang na naglalabas sa Agoda. Ah, ang cute oh. Ito guys yung Y Hotel Boracay, pero hindi ko siya makita sa Agoda at ang latest post naman niya sa Facebook ay 2022 pa. Yung Club Climax naman may nakalagay na temporary close sa Google search. Next is Kayana Boracay. So meron siyang restaurant sa baba, tapos may mga rooms sa taas, katabi ng Y Hotel Boracay. Tapos yun, daming ano, cherry blossom, bougainvillea lang guys. Ito naman is the signature Boracay Blue, may rooms. Ayan, Boracay Beach Houses. www.boracaybeachhouse.com. Ayan siya guys. Next guys, yung Sundown Restaurant. And may nakikita akong ano, mga rooms ata sa taas. Oh. I think this is part of the Sundown. Okay, so please watch your step. Kasi guys, may daanan dito. Ayun o, meron din. Ito, pakita ko na lang din since nandito. Sheridan Villas. Ayan, papasok. Ito guys, meron dito. Pero, ayun, Bipod Hotel. Ayan.
Ito yung itsura niya guys. May restaurant sa baba, tapos yung mga rooms dyan sa taas. So ito naman is katabi lang yung tinatawag na Sir Albert's Spiral Hotel. Ayan siya. So anyway, kaya siya tinawag na Spiral Hotel. Look at that view sa taas. May spiral stairs. Diba? Taray! So by the way, ito yung beachfront. Sa mga pinuntahan natin, nandito pa lang tayo. Okay, let's continue. Ay, may taho. Ito naman is Neptune Dive Center yan guys. Kung gusto nyo matuto kung paano mag-dive, ayan. Tapos dito naman guys, dito naman is yung Lotus Bistro. Yan, restaurant. Meron silang happy hour. And again guys, halos karamihan ng mga beachfront resorts and hotel na may restaurant, meron silang happy hour. Ayan, kung gusto nyo mag-try dito, Lotus Bistro. So ito may convenience store sa tabi. Tapos may daanan dito. So guys, alam nyo ba, dun sa binabaan natin kanina, bumaba tayo sa may AKY station ng hop-on, hop-off bus. Kapag papasukin nyo yung maliit na eskinita, dito yung labas ninyo. Ang ginawa ko kasi, sa iba ako pumasok. So ibig sabihin pala guys, tama nga na malapit siya sa AKY. And then dito yung labas nyo sana, mas malapit compared sa dinaanan ko kanina. Malayo pa, doon pa. So anyway, dami nating hanash. Let's continue. So ito merong dive shop, island staff. Ayan, bigyan na rin natin sila ng exposure. Char. Tapos meron dito guys na lifeguard station, 'di ba? Ang kito, naka 0.5 ako by the way. So ito guys yung Surfside Boracay Resort and Spa. Meron siyang coffee shop, yung Nagisa coffee shop sa harap. Tapos meron siyang Yasuragi Relaxation Spa. And ayan guys, naka 50% off in all services. Tapos yung mga spa treatments. Next guys is yung 357 Spa. Ayan, meron siyang restaurant sa harap. Tapos ang mga rooms niya mukhang nasa taas. Next is Casa Camila. O diba guys, karamihan ng mga resort dito merong sariling resto. And Resto Bistro des Amis. Tapos may bar dito. So dito guys may ginagawa. Yan, soon ito open. Ito yung mga hotel dito and resort. Merong Signature, Boracay South Beach, Mamma Mia Resto. Merong Blue, Coral Resort. Ito. Merong Everreach. Tapos may Love Shack Bistro and Cafe on that way. Tapos ito, next is Coco Loco Boracay. Coco Loco Boracay, I think this is a restaurant. And next is Villa Camila. May restaurant and bar sa harap. And itong beach. Ayan, so far wala pa dito. I think this is area ng Mondala. So by the way guys, kung mapapansin nyo, may mga resort dito na meron ng mga beach bed. Katulad yan, Villa Camila, ito yung beach bed niya. Actually guys, yung mga resort dito, kailangan nilang magpa-approve muna sa maraming mga, I think mga department, ek dito, mga department Kemerut dito sa Boracay para magkaroon sila ng approval to place a beach bed. Kung pumunta kayo dito, konti pa lang yan guys, yung may mga beach bed. Sila pa lang yung mga kauna-unahang na-approve ng mga department of mga, ano dito, mga, ano ba tawag doon? LGU ng Boracay. Basta yung mga ganon. And it is a plus by the way, yung mga resort na may beach bed. Makakapag-lounge kayo guys while looking at the sunset. So ito is part ng Mandala. This is a private property guys. Pero parang pwede ditong tumambay. Oh. I'm not sure kung saan yung mismong resort kasi may mga kubo-kubo dito. So next guys is yung Sandals in Boracay. So ito yung tsura niya. Mukhang mga rooms lang, wala siyang restaurant. Pero katabi naman niya kasi guys is yung Tita Mags. It's a resto. Ayan. Tapos ang Grand Blue Beach Hotel. Ito guys ang Marzon Boracay. Medyo mukhang maraming rooms. Ayan o. Maganda dito guys. May mga ATM na. Nagkalat yung mga ATM dito. Yung Euronet. Next is the Surf Beach Bar and Restaurant. So guys, Ocean Club. Ayan. May sarili silang swimming pool guys. Oh. Look.
Tapos maraming rooms. And then may K-Kitchen. Yung kanilang bar and resto. So after nyan, wala pa masyado, lakad ulit tayo. And look at this, oh. Maraming bangka na dito. Mga nag-o-offer ng water activities. Yan. And guys, kapag pumunta pala kayo ng Boracay, make sure na aware din kayo sa mga do's and don'ts. Kasi kada violation, may fine dito pag nahuli kayo. Pakita ko na lang. Your simple acts can make a difference. Bawal magtapon, magkalat ng basura, bawal mag-smoke, bawal mag-collect ng sand, bawal magdala ng alak sa beach front, bawal mag-umihi. Ayan guys, do's and don'ts. So meron ditong diving center, ang Dive Gurus. And katabi niya is, I think this is a resto, yung Giuseppe Pizzeria and Sicilian Rose. So next is diving center again. Watercolors pala. The Boracay Diving Center. Gusto nyo mag-dive. Tapos may currency exchange dito guys. So pasok lang kayo dyan. And ito na yung Boracay Morning Beach Resort. Ayan siya. This one is the Sulu Plaza Lodge. Meron siyang rooftop. Tapos may Thai restaurant. Tapos katabi niya yung TGH The Grill House. Sports bar. Tapos guys, sa harap nito, ayan, andito na yung activity dock ng Station 3 guys. Diyan kayo magpaparegister sa mga yan kung gusto nyo ng mga water activities. Actually, kung may nakuha ko yung tour guide, dito sila magre-register. Then yun yung activity dock. Diyan mag-stay yung mga bangka na sasakyan ninyo. Ayan, diyan pala tayo galing kanina. So medyo malayo siya, di ba? So nandito yung 8 resto by the beach. And may swimming pool din siya guys. Ito ata yung Mandarin Premier. Kung napapansin nyo guys, medyo matao na dito compared dun sa Angle Beach. This is Station 3 na guys. And pakita ko sa inyo habang wala pa naman tayo pinapakitang katabing resort. So again, yun yung activity dock ng Station 3. Ang activity dock dito guys, dalawa na lang. Station 1 and Station 3. Wala na sa Station 2 kasi medyo crowded yung part na yon. And commercialized na yung part ng Station 2 kaya tinanggal nila. So ito na yung parang pinakapalatandaan nyo na nasa Station 3 kayo, yung activity dock. And pupunta tayo bukas sa Station 1 naman para makita yung activity dock ng Station 1. So ito guys yung Crown Regency Beach Resort guys. Meron silang resto. And may mga rooms sa taas. Next guys is yung La Isla Bonita Resort. Meron ng convenience store dito. Tapos may souvenir shops. Katabi lang. Ayan, may bilihan din ng mga toys, mga salbabida. And ito lang guys yung La Isla Bonita Resort. Next guys is yung Boracay Sands Hotel, Bar, Restaurant, Spa. Merong coffee shop, may bar and resto. And meron ditong I think access guys going to the main road. Katabi lang ng Sands. Ito guys yung The Sunnyside Cafe, kilalang resto na masarap ang pagkain. A few moments later. So guys, let's continue our virtual tour. And nung nadaanan natin to guys, yung The Sunnyside Cafe, since hindi pa tayo nag-breakfast, nag-dine muna ako. Tapos umorder ako ng chorizo and egg, parang silog, tapos carbonara with egg. And tinake out ko na yung carbonara kasi nabusog na ako dun sa parang chorizo log. Dito lang siya located sa The Sands Hotel. And meron din nito guys yung Sunnyside Cafe dun sa Station 1. So next guys is merong Golden Phoenix Resto Bar. Tapos may swimming pool. And I think Golden Phoenix din to. Resort. Ayan, may restaurant, may bar, merong swimming pool, may mga rooms sa taas. Next sa Golden Phoenix ay ang Astoria Current. Meron siyang resto, merong bar. Ayan, mga rooms. Ewan ko kung saan yung rooms. Baka doon to sa likod. And medyo may bad experience ako guys sa Astoria. Though hindi mismo sa during stay or accommodation kukwento ko na lang. So next, yung Aqualife Diver Center and may Casitas de Boracay dito guys.
Ayan. Kung makikita nyo nakalagay, Casitas de Boracay, rooms available. Ayan, papasok kayo dyan. Tapos, pakita ko yung beachfront. So, meron ditong Cafe Maruha. Aircon. Kita-kita nyo naman, mukhang aircon naman sa loob. Tapos, katabi niya ay may restaurant dito. Yung Joe's Boracay Restaurant Bar Lounge. So, dito naman yung Casa Pilar Beach Resort, Boracay Island. Ayan guys. And then merong Good Life Detox and Spa Boracay sa katabi. Yan guys ang beachfront dun sa mga daanan na natin. Ito guys ang Paradise Garden Resort, Hotel and Convention Center ng Boracay. May restaurant, cafe and pastries dito. Tapos dito yata yung mga dining, table and chairs. Ewan ko kung saan yung mga rooms pero yan yung siya mismo. Ang Paradise Garden meron siyang beach bed. And again, pag may beach bed, ibig sabihin, approved na sila. Marami ang approval na kailangan guys bago makapaglatag ng beach bed. Ganda oh. Pak. Okay, let's continue. So guys, kapag nadaanan natin yung Jerry's Grill, yun na yung landmark natin na nasa station 2 na tayo. So titigil na natin to for part 2 ha. So meron ditong ATM and massage. Tapos mga souvenir shops, mga bilihan ng mga gamit pang swimming. Ayan. So diba nagbo-Boracay Daily tayo, ang peg. Si Boracay Daily kahapon na panood ko ulit sa TikTok. Sabi niya mawawala daw siya ng ilang araw. Pero meron pa rin siyang daily vlogs sa TikTok. Meron siyang kaibigan na mag-video para sa kanya. Ayan guys, we have Food Festival and Seafood Market, Boracay Island. And napapaligiran siya ng mga souvenir shop. So sige guys, kwento ko na yung about sa Astoria. Though tomorrow, madadaanan din natin yung isang Astoria dun sa Station 1. Kung nasan yung activity dock ng Station 1. Meron kasi kami kinainan guys sa Boteju. Sakto kasi yung isa sa mga cards ko, yung Security Bank Platinum, meron siyang 50% off Matic yung promo ng card kapag naka 3,000 pesos and up kayo. Pero maximum of 6,000 yung total bill, tapos 50% off 3,000. Meron kasing promo or I mean pag kumain ka doon, nagbibigay si Astoria, parang coupon. Nakipag-tie up siya kay Botejo guys. Tapos, nag-fill up kami. And then after ilang days, or I think after 1 month, may kumontak sa akin na nanalo ako sa kanilang everyday draw. Yung everyday draw guys is magkakaroon ka ng voucher, overnight to, room accommodation sa lahat ng Astoria branches nationwide. Tapos, ang gagawin mo lang is to get that, kailangan mo lang umattend ng kanilang parang seminar via Zoom naman. So, syempre wala tayong time, tapos parang ilang araw na message ko sa kanila na okay na ako, and I think that Zoom meeting lasted for 30 minutes up to 45 minutes. Pinakita nila doon yung mga unit and membership na meron sila and mga benefits of course kapag nagpa-member ka. So ang ending, nakapag-Zoom naman tayo and sinabi sa akin na hindi naman ako pipilitin na magpa-member. Since sumattend ako, meron na ako matic na free accommodation. Basta tawagan ko lang sila. So ang ending guys, ilang days na nag-email na ako sa kanila, nag-text ako sa kanila. Naging bato na yung room accommodation natin. Kaya visit na Astoria na yan. Don't experience ko naman guys, not about the accommodation natin or stay kasi never pa ako nag-stay doon. Pero kung gano'n na kasi yung marketing nila guys, like napakulang sinayang yung 30 to 45 minutes ko na time. Tapos ending, wala rin pala ako napala. Nakakaloka tong Astoria na to. So anyway, yun yung kwento ko guys. And if ever na may mag-aalok sa inyo, ito na lang yung suggestion ko. Basta regarding Astoria, yung mga pre-buffet, wag na kayong umattend guys. Sayang lang yung oras nyo. Gusto ko na sanang isumbong sa DTI, pero wag na, wala lang akong mapapala. So anyway, going back. So ito guys yung Bamboo Beach Resort Bar and Restaurant. Ayan, meron siyang restaurant, may bilihan na milk tea, tapos may breakfast buffet din for 250 pesos only per head. Ayan guys, so. Tapos next to that is the Big J Resto Bar. Lunch buffet and dinner buffet, sabi ha. Pero mukhang sa taas siya kasi ang nasa ilalim niya is mga souvenir shops. Ayun siya sa taas. Hindi ko alam kung meron pang lunch buffet and dinner buffet dyan. So katabi lang niya guys, ang Andox, the famous Andox dito. Ayan, wala pa masyadong tao kasi maaga pa. Bag na 9 AM pa lang guys. Tapos dito pala sa beach front din, maraming mga nag-offer ng water activities. Yung may mga nakalagay na ganyan. So nasa sa inyo na yan kung gusto nyo kumuha o hindi. Pero kung gusto nyo naman yung tiwala kayo, doon kayo mismo sa mga activity dock.
sa Station 1 and Station 3. Sure na sure yun na trusted yung mga agent doon. So meron dito guys, yung Chang Resto Bar, and then merong Happy Home Hotel, yung HHH. Next to that is the Seaview Boracay. Tapos meron dito yung restaurant nila na Haraan. Palagi ko ito nakikita guys na binavlog ng mga taga dito sa Boracay. Guys, parang worth it din dito. All day breakfast menu. Ay mas mura dito guys compared dun sa Sunnyside Cafe. Meron na siya all day breakfast. Yung 360 or 390 ninyo, meron na siyang free hot coffee or hot chocolate. And exclusively offered from 7 a.m. to 10 a.m. lang. So, literal na breakfast menu. Okay, ito siya. Again, Haraan. Next guys is yung Sensai or Sensi. The Italian restaurant. Ito. Calypso Beach and Dive Resort pala siya. Ayan. So from here, yung Calypso, may Paris Hilton, merong Paris Hilton talaga. Ayan yung mga rooms niya guys. Calypso Beach and Dive Resort. Tapos ito yung beachfront again ng mga nadaanan na natin. Maganda na dito, maraming mga puno, malilim. Next guys, yung Boracay Galleria. Ano ba to? Okay, bilihan din ng mga souvenir shops. Bilihan ng mga souvenir shops. Mga souvenir shops dito guys. Yan. So ito guys, may daanan dito going to the main road. Ayan, may 7-Eleven, may Island Souvenir. Tapos merong convenience store. Yung Island Souvenir guys, nabudol ako dyan nung nasa Bohol tayo. Akala ko mura lang. Ang mahal pala. So next guys is yung La Carmela de Boracay. Isa sa mga kilalang beachfront resort. Madalas yan nagpo-promo guys. May sariling swimming pool. Eh marami tao. Mura na kasi dyan guys. Tapos mga ano na to, cafes and resto. May henna, may pan de Boracay. Yan, mga pastries. Tapos mga souvenir shops. Again, may bilihan ng ramen dito guys. So, itong Nigi-Nigi, I'm not sure kung resort to or hotel. Tapos, merong ATM. Ayan. May milk tea. Pero sarado siya ngayon. Okay, so next hotel guys and resort, yung Henan Palm Beach. By the way guys, nagkalat ang mga Henan dito. Marami yan. Kahit din sa main road, meron. So, nasa sa inyo na lang kung ano yung gusto nyong Henan. So, meron din sila dito guys. Nag-offer sila ng mga buffet. Again, Henan Palm Beach Resort Boracay. Ayan yung mga price list. May barbecue nights. And ito agad yung bubungad sa inyo, yung restaurant nila. Tapos sa loob yung mga rooms. So ito, may beach bed yung Henan guys. And in fairness guys, parang ang ganda ng dagat dito. Wala masyadong lumot. So ito yung dulo ng Henan. Then again, puro souvenir shops. At parang ang layo ng Jerry's Grill. Money changer. Tapos may mga henna tattoo, nagbe-braids. Kung gusto niyo. Ayan, meron ding ice flakes. Dessert. Closed pa. Pero may pumasok na. Pakilimero. And then, Nigi-Nigi Nunos Inununos. Ayan, restaurant. And by the way, safe naman dito sa mismong beach area ng Boracay kasi merong mga mga police for kung may mga kailangan kayo. So next is Air Asia Boracay. Ayan guys, mga tour package na ino-offer. Tapos may ATM again, merong souvenir shops, tapos may ginagawa. So meron dito Little Time Boracay Resto Bar. And then souvenir shops again. Tapos merong Charles Seafood Grill and Restaurant. Cooking service at saka paluto. So dito guys yung dating yung way na dating nasunog na Datalipapa, yung way na yan. Pero gumawa sila ng parang isang area ulit na puro paluto. And may mga binibentang mga seafood tapos papaluto nyo. Tapos katabi niya yung Coast Boracay Island. Tapos dito iba naman. Merong resto and bar, Chachas Beach Cafe. Oh my God. Finally guys, ayan, meron tayong El Centro Island Beach Resort. Ito siya, merong kainan sa baba, may fresh fruit shake stand. Hindi ko lang alam kung saan yung rooms niyan. And katabi niya ang, actually yan, isang building lang sila. Jerry's Grill. Hi! Finally, nasa Jerry's Grill na tayo guys. And ang haba nung, ang haba nung nilakad natin guys. Grabe guys yung nilakad natin from Secret Beach going to dito sa Jerry's Grill. And again, ito na muna yung natin, palatandaan na nasa Station 2 na tayo, yung Jerry's Grill.
Tapos part 2 na lang yung from Jerry's Grill hanggang Station 1 kasi kapag sinuyod natin yan, aabot ito ng 1 oras guys. Ang dami kong ang dami kong kuda. So I think that's it for our part 1 ng Beachfront Resort. So tomorrow guys, papakita ko sa inyo naman yung mga Beachfront Hotel, Resort and Restaurant from Station 2 Jerry's Grill going to Station 1. And by the way, Sunnyside Cafe, kumain tayo. Ang bill natin nasa 700 almost. Okay naman, masarap naman, pero yung harara, I forgot agad, di ba? Basta may restaurant tayo doon na nadaanan na parang mas okay. Pero okay din naman doon, okay naman for experience kasi nakikita ko rin to sa TikTok guys na maraming nagsasuggest ng The Sunnyside Cafe, one of the resto dito na a must try. So anyway, that's really it sa ating part 1 guys. Abangan nyo ating part 2 kung nagbabalak kayo na pumunta dito sa Boracay. At least may idea na kayo kung saang part ng beach yung mga hotel na gusto ninyong pagstayan. And again guys, ang pinakita ko lang sa inyo yung mga beachfront hotel and resort. Marami siya kasi yung mga eskinita dito na maraming mga hotel, mga sa likod ng mga beachfront hotel and resort na yan. So, kayo na bahala. So, if ever na magustuhan ninyo at makapag-decide kayo na magstay sa isa sa mga hotel na pinakita natin, tapos hindi pa kayo nakasubscribe, I guess this is the time na mag-subscribe kayo sa Mark Paragos Official and hit the notification bell para updated kayo sa mga coming travel vlogs natin. More travel, more fun. Enjoy life to the fullest and see you on my next Boracay vlog.